Good morning, Kyle Alcansis here once again. Malamig na malamig. Ay, na-late ako sa ngayon sa work. Ayan. Na-late ako. Pero okay lang. 5 minutes lang naman. It's 8:01 right now. Mag-walk pa ako ng 4 na minutos. 4 na minutos. Yes, kasi 8:01. So makakarating ako doon 8:05. And then ano pang gagawin? Di syempre ihatid ang mga bata. It's -9 right now. Pinagpapawisan yung kamay ko dahil nakalagay sa aking bulsa. Kaya so once in a while, kailangan kong ilabas. Anyways, malapit na ako. Not even 4 minutes. 2 minutes walk lang. Nakakapagod talaga ang maglakad. Yung malate ka. Yung 5 minutes late, okay lang. Okay, nandito na ako. I-open ko na yung door. Nakakapagod talaga. Good morning. I think nasa taas sila nagbibihis. Quiet ang baba. Yung panganay at pangalawa pumasok na sa school. At ngayon, ang amo ko daw na babae ang maghatid sa bunso. Kaya diretso na ako dito sa paggagayat ng mga gulay. So bago pupunta sa aking doktor, may 1 oras pa naman. Kaya ito ang gagawin ko. Kailangan natin maggayat ng mga gulay. Mga pagkain nila yan, babaunin nila sa school. Ay nako, ang pagpasok sa school sa umaga ang pinakamahirap. Yung gisingin mo ang mga bata, pakainin mo sila. Dahil late ako ngayon, sa awa ng Diyos, kumain na yung maliit na bata. Pagdating dito sa bahay, talagang pagpapawisan ka. Pero may sipon. Kaya minsan sinasabi ko sa sarili ko, do I have to stay here sa Canada pa rin? Hindi ko na maintindihan ang sarili ko minsan. Kagaya ngayon, kailangan magtrabaho pa rin. Na kahit nakakapagod pumunta dito sa work dahil mataas kunti ang snow, mahirap maglakad. Ang dami kong iniisip minsan yung, do I have to go home during winter time? Mga ganon. Pero, hindi Hindi pwedeng uuwi dahil marami pa akong sinusustentuhan. May pinapaaral, tapos medicine ng aking nanay. Kaya, no choice. Stay habang kayang magtrabaho. Minsan iniisip ko na uuwi during winter time. Ang daming umiikot sa aking utak. Do I have to go home during winter time? Or do I have to stay? Mga ganun. Kasi ang hirap maglakad pupasok dito sa trabaho. Kaya nalit ako konti pagbaba sa train, bus, ganun. Mahirap maglakad. Kaya naman nahabulin ang 8 o'clock, 7:50, ganun. Pero napagod ako, -9, tapos mahirap pang maglakad. Kaya iniisip ko, I will go home. Pero hindi pwede. Kasi may mga sinusustentuhan pa rin ako. Sana kung walang medicine ng aking nanay, pwede siguro. Tapos ang isa kong pamangkin, binibigyan ng pang-allowance. Kaya matagal pa akong magtrabaho. Anyways, bilisan ko. Kasi kailangan kong matapos ito bago mag-10:00. 8:30 pa lang naman. Aalis sila yung 8:40. Yung amo kong babae, nagbibihis pa lang yan. Kaya andun pa lang siya sa taas. Ang bata nandyan lang, what do you call this one? Naglalaro. This is pear. Snack nila yan. Pagdating nila sa hapon, nakaprepare na. Nakakat lahat ang mga snack para hindi ako mahirapan. Kasi yung hapon na pagdating ko dito sa bahay, ayun ang pinakamaraming trabaho. Pagluluto, pagprepare ng dinner nila, paghugas ng pinagkainan nila sa school. So lahat pagdating nila, kukuha na lang sila sa ref ang kanilang kakainin.
fully book yung fridge ko. Fully book. Ituloy natin ang kwento ko. So mamaya pupunta ako sa aking doktor, eye check-up. Kaya hindi ko pa rin maiiwanan ang Canada dahil yun nga magkailangan na libre ang pagpa-check up namin sa mga kung halimbawa magpa-doktor kami. Check-up here in Canada is free. Kasama lahat sa mga binabayaran naming tax na every payroll namin, sahod namin, nakaltas na yung tax. Pumupunta na sa gobyerno yun. Kaya lang, in return naman, yung mga namin, mga pagpa-check up namin, ganon, ay walang bayad. Aalis na ako kasi kailangan na. So, pupunta na naman ako sa aking eye check-up. Masakit sa mata, maliwanag. Anyways, it's 10:15. May appointment ako sa aking mata 11:30. Magbabiyahe pa ako ng 45 minutes. Magbabas lang ako. Ayun ang hindi ko maiwan-iwan ang Canada dahil ang mga check-up ay free. Hindi naman lahat free. Binabayaran namin kasama sa mga tax namin dito sa Canada. And if you are diabetes, pag may sakit kang diabetes, like me, diabetic ako, free ang check-up ng mata. Pero kung hindi ka diabetic, kung wala kang insurance, magbabayad ka ng more than 100 ngayon. Kaya yun. But again, parati kong sinasabi na free. Hindi. Parang hindi mo maintindihan. Kasi pag nagbabayad ka ng tax, lahat ng binabayaran, yung kinakaltas nila, ay pumupunta rin sa amin. Kaya give and take, yun lang ang maganda. Kaya lang, maraming pumunta dito ng mga refugees, kung ano-ano, kung sino-sino. Ayun ang binubuhay din ng Canada. Kaya minsan it's unfair. But anyways, ayun. Yung mga tourist, pag turista ka dito at nagkasakit ka, ayun, magbabayad ka. Malaki ang bayad. Ang check-up pa lang, I think, is $70. Yung check lang ng doktor sa'yo, yan, pwera pa yung mga gamot mo. Ayun ang alam ko. Kaya bawal magkasakit din dito pag pumunta ka ng Canada. At kahit taxpayer ka, bawal pa rin magkasakit kasi kung nagkasakit ka, hindi ka makatrabaho. Hindi naman lahat ay pwedeng mabayaran. Kagaya ng asawa ko, no work, no pay yan. Mga anak ko, no work, no pay sila. Ang maganda lang, I don't know. Pero sa akin kasi, kagaya ngayon, I'll go to my doctor's appointment. Lumayas lang ako sa bahay ng aking employer. Bayad yan. Monday to Friday ako nagtatrabaho. So, mga doctor's appointment ko, may bayad yan kahit wala ako sa bahay ng aking employer. Anyways, malamig na yung aking kamay. See you later. So, habang naghihintay ng oras sa aking doctor's appointment, bumili muna ng lunch. Nakalimutan kong magdala ng aking pagkain. Kaya water at saka bagel. So, kakain muna ako. Uupo lang dito. Kasi matagal pa yung oras ko. Kaya, I will eat here. Lunch na yan. So, natapos na akong nagpa-doktor sa aking mata. At ang nakita ay meron daw white doon sa may tissue. Ewan, masyadong maraming explanation. So, kailangan ng another eye scan.
i-scan daw ang aking mata again by March. The rest ay yung mga veins na kumakalot sa aking mata because of my diabetes. Oh my gosh. Ang hirap din minsan. Pero, manageable. Wala namang problema. Basta hindi ako ma-opera, walang surgery, I'm fine. But right now, dahil na-dilute ang aking mata, itong aking itsura. Yan. Kailangan kong mag-glasses dahil masyadong maliwanag ang paligid. Kung aalisin ko ang glasses ko ay puti lahat. Hindi ako makalakad. So, makalakad. Kaya lang, puti ang paligid. Kaya, ayun, naka-glasses ako for the meantime. Mga 5 hours. So, 3 hours na ako, another 2 hours na naka-glasses. Pag lalabas ako, lalo maputi ang paligid. Lalong puputi ang nakikita ko pag wala akong glasses. Ganon yun. Kaya hindi ko maiwan-iwan ang Canada. Canada is not that good. It's not that perfect. Lalo na pag ganitong malamig. Kaya lang dahil sa mga check-up na hindi kailangan magbayad. Anyways, thank you again for watching and see you next time. Bye-bye.